Hello. Hallelujah. Handa na ba po tayo? Handa na po tayong lahat magpuri sa ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, narito kami upang sumamba na naman sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Lord, patnubayan mo nga po ang bawat isa at buksan mo po ang aming mga puso at isip upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming maisabuhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, at gabayan sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po nawa, Panginoon, ang mapapurihan at masamba, Panginoon. Lord, yung mga aawit po, gabayan mo po sila, Panginoon, upang nang sa ganon, ang kanilang mga boses, Panginoon, ay yung tumama, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na iyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpakan, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa ating, sino po ba dito sa atin ang naniniwala na aangat at sasagana ang buhay niya? Sino po? Amen. Dahil po sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Kaya sa gabing ito, sama-sama po tayong magpupuri, aawit sa ating Panginoon at sama-sama po natin dadamhin ang rumaragasang pagpapala. Amen. Sige po, tayo po. Hallelujah. Yes, Lord. Sabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Minsan pa sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula hilaga kanluran, tibok silangan, saan man mapunta. Lumalagas ang pagpapala, aking nakamdanan. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko bibitawan lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula hilaga kanluran, tibok silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtana. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula hilaga kanluran, tibok silangan, saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakamtana. Minsan pa
ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung bakit sa'kin napupunta mula hilaga kanluran, libog silangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakatana. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin sa gabing ito, Panginoon. Tataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Yes, O God. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Habang buhay, yes, O God. Habang buhay, sa iyo ang papuri, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, O God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 At kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. Tatagpuin mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, ang iyong pangako ay tapat, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panghahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako sa amin, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na kami ay mahal na mahal mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos. Hallelujah. Yes. Panginoon, malapit Yes, O God. Sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa.
tapat kailanpaman. Aking kapayapaan. Minsan pa ulitin natin. Yes, oh God. Yes, oh Lord, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon. Ang gagawin mong himala sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman. Aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan. Pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aking pag-asa. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman. Aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking panghahawakan. Pangako niyo ang tangi kong sandigan.
pababayaan. Pangako Pangako ko'y aking Ikaw lamang, O Diyos, ang aming purihin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah, Jesus, tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Hallelujah, ikaw lamang, O Diyos, ang aming pagtitiwala. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo, O Diyos. Sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos,
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Dahil kami, Panginoon, ay hahawakan mo, Panginoon, at itataas mo, Panginoon, ang aming mga puso sa iyong kalangitan, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Lord, patuloy kaming nagpapasakos sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming tumatawag, Panginoon. At dalangin po namin sa gabing ito, Panginoon, may gagawin kang himala sa bawat isa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, hallelujah, ang aming Diyos na buhay, ang aming Diyos na nagmahal sa amin, Panginoon, hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, nataas namin, Panginoon, ang aming pong gawain sa gabing ito. Dalahin po namin, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, Panginoon. Dalahin po namin na sa aming pong pakikinig ay maging pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Lord, samahan mo, Panginoon, sa gabing ito, ang aming pong magtuturo sa amin sa gabing ito. Dalahin po namin, bigyan mo siya ng wisdom, Panginoon, na manggagaling sa iyo, Panginoon. Tago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw ang makita sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin po namin na ang bawat isa sa amin, Panginoon, na matataniman na naman ang iyong salita, Panginoon, ay magiging kalakasan po namin, Panginoon, sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, sa aming pong pananalangin, alam po namin na tinugon mo na, Panginoon. At ito, Panginoon, ay inaangkin na namin, Panginoon, ang katagumpayan ng aming pong mga panalangin, Panginoon, sa gabing ito. Lord, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong lahat ng papuri, pagtakila at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Sabay-sabay po nating bigkasin ng buong puso ang confession of blood of Jesus. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinarusahan upang tayo'y mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo'y gawing matuwid sa kanyang katwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kaluwalhatian. Si Jesus ay dumanas ng ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay hiniwalay sa pamamagitan ng kamatayan upang tayo ay maikabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas, ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kaluwalhatian. Ang dyablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay isinaayos sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko si Satanas sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng aking patotoo. At hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kamay ng dyablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus,
Lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nililinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas na loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen po. Glory to God. Sige po, muli naman, tayo po ay muling manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord, dahil binigyan mo na naman po kami ng pagkakataon na kami po ay makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, O God. Salamat po sa iyong pagmamahal, Panginoon, katulad ng iyong mga pangako sa aming inawit kayo na, Lord, tunay nga po, Panginoon, napakarami mong pangako na kailanman hindi ka nagbabago, Panginoon. Sa pangakong ito, Panginoon, Lord, palagi namin pangahawakan ito, Lord God. Tunay na ikaw nga po ang aming Diyos na patuloy po namin sasambahin, pupurihin at dadakilain, Panginoon, O God. Thank you, Lord, sa mga minsang ibinibigay po sa amin, O Lord God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin, O Lord, ikaw po ang patuloy na maitaas at mapapurihan, O Lord God. Ikaw lamang po ang aming dadakilain. Ikaw lamang po ang aming pupurihin, O Lord. Hallelujah. Tunay, Panginoon, ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na nagmamahal sa bawat isa po sa amin, na hindi naman po karapat dapat, ngunit salamat, Lord, dahil tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo po sa amin, O Lord God. Hallelujah. Kaya nga po sa gabing ito, Panginoon, dalangin po namin na ikaw lamang po ang patuloy na maitaas at mapapurihan, O God. Thank you, Lord God. Purihin po kayo. Sambahin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Glory to God. Ano po? Alam niyo po, napakaganda ng awit natin kayo na po, puro sa pagmamahal ang sinasabi. Alam niyo po, ang isang Kristiyano nakikilala kung siya po ay marunong magmahal. Ano po? Pero tandaan po natin, yung pagmamahal na ito na sinasabi ng Panginoon, kakaiba. Kasi kung titingnan po natin ang Panginoon, di ba, the way na tinuro niya ang pagmamahal, nung sinabi niya ang pagmamahal na ito, makikita niya kung paano niya pinakita. Di ba? Dahil sa dami ng tao na kanyang pinaglingkuran sa panahon nung narito siya, kung ba makita na po natin po kung ba, sa lahat ng panahon niya, nagpakain siya, nagpagaling siya, bumuhay siya ng mga patay, ang dami niyang ginawang mabuti. Pero lahat ng mga taong kanyang ginawa na mabuti, sila rin yung taong mga nagpapako sa krus. Di ba? Pero pansinin niyo po, the way na, kumbaga, kung sa atin nangyari o siguro, ano ang gagawin natin? No, siguro siguro ibig sabihin, nandun po yung tinatawag na pagganti. Pero ang Panginoon, mapapansin po natin, anong sabi niya? Yung kanya sinabi, Ama, huwag niyo po silang, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung papapansin po natin, di ba? Iba ang pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi niya po sa John, okay, sabi po sa John 13 verse 34. Ang sabi po dyan, so now I am giving you a new commandment. Di ba? Love each other just as I have loved you. You should love each other. So dito, mapapansin po natin, ang sabi niya, new commandment. Alam niyo po ito, sometimes kumbaga iisipin na parang basic. Di ba? Pero alam niyo po, as a Christian, dapat palagi po makita po sa atin to. Amen? Kahit kami nga po, kuminsan ang Kristiyano, diyan nasusubok kung paano tayo magmahal. Kuminsan kasi ang minamahal lang natin, yung nagmamahal sa atin. Pero tandaan niyo po, ang Panginoon, pinakita sa atin kung paano magmahal. Isang pagmamahal na kung saan, sabi nga, kung sino pa yung talagang ayaw magmahal sa iyo, yun ang pinapamahal sa iyo ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, kuminsan sa mga pamilya natin, sometimes naiinis tayo.
Pero alam niyo po, sometimes, ina-allow ng Diyos yung mga taong yang inising ka para mas lalo kang tumatag bilang isang Kristiyano. Amen? So, tandaan po natin, sabi nga po, as I have loved you. Di ba? Kumbaga isipin na, madali lang yan. Pero alam niyo po, sa totoo lang, napakahirap niyan. Di ba? Kasi kung mamahalin mo, yung araw-araw na nangiinis sa'yo, ang hirap atang mahalin noon. Tama mo ba? Kaya nga po, ang ating pamagat sa ngayon, ang sabi po diyan, love each other just as I love you. Yan po ang isang bagay na dapat palagi nandito sa puso natin. Amen? Kasi nga po, katulad ng ating mga kinanta kanina, di ba, puro pagmamahal yun ng Diyos. Ano ba ang pwede nating ibalik sa Kanya? Di ba? At sabi po sa verse 35, ang sabi po diyan, your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Yung pala yun. Makikilala ka na ikaw ay sa Panginoon kung ikaw ay nagmamahal. Kasi nga po, kuminsan, di ba, katulad nga po ng palagi natin yung inaano na si Mahatma Gandhi, kumbaga sabi nga po niya, mahal niya po yung mga si Jesus, pero yung mga Kristiyano hindi. Bakit po? Kasi nga po, the way na pagtrato sa Kanya, kumbaga, nakita kasi kuminsan, di ba, iniisip natin na, halimbawa, may nakita tayong kasamahan dito. Pumasok dyan, yung damit niya, sabihin natin, maiksi. Kumbaga kaisip na, ano ba naman to? Bakit pumasok ng ganito? Di ba? Parang nakaka-open sa lalo na sa mga kalalakihan. Pero, ang tanong, tinanong mo ba kung bakit ganun ang suot niya? Kasi sometimes, kaya baka yun ang suot niya, baka yun na lang ang damit niya. Di ba? Kaya nga pa, bago tayo sabi nga, bago natin husgahan ng isang kapatid natin, tignan muna natin, the way ano ba ang pwede nating itulong. Kasi sometimes, kuminsan, the way na ginagawa natin, andun yung palaging pinupuna. Kuminsan, makita lang, bakit ba yung kapatid natin palaging naandun sa ganong lugar? Halimbawa, sabihin natin doon sa mga tinatawag na malapit sa beer house. Bakit kaya palagi naandun yun? Baka iniisip natin, siguro palagi nag-beer house to. Hindi mo alam, kaya naandun yun, namamasada pala dahil kailangan niyang kumita. Di ba? Kuminsan, kasi iniisip natin, ang isang natin. So, tandaan po natin, as a Christian, kailangan yung pagmamahal. Kung nakita natin nagkakamali ang kapatid natin, anong dapat natin gawin? Kailangan natin, tignan kung anong pwede natin gawin upang siya po ay makabalik sa ating Panginoon. Amen? Yan po kasi po, dyan po makikilala ang isang tunay na Kristiyano. Ngayon, paano ba natin ito gagawin? Sabi dyan, paano? Isang malaking katanungan sa isang Kristiyano, paano mo gagawin sa iyong kapatid upang sila po ay makasama mo sa pananampalataya? At tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon gusto niya lahat tayo sama-sama sa Kanya. Tama po ba? Kahit napasaway ang kapatid mo, tatandaan niyo po mga kapatid, mahal ng Diyos yan. Yan po tatandaan po natin. Kaya nga po, ang paraan, sabi nga po dyan, meron tayong 4A things to do. Ano yun? Una, accept them. Kahit pasawayan, i-accept mo siya. Kasi isang araw, anong malay mo, magbabago yan. Hindi mo kailangang, kumbaga sabi nga, hindi mo kailangan na pilitin yan o ano. Basta i-accept mo siya. Kumbaga, gumawa ka ng paraan kung paano mo siya maabot. Habang nabubuhay ka, gawin mo yung paraan na maabot siya. Bakit? Kasi nga po, sometimes yan po ang binibigay sa ating assignment ng Diyos. Hindi po yung maraming tao. Sometimes, yung mismong kapatid mo o mismong anak mo ang binibigay sa yung assignment ng Diyos. Kasi kung minsan iisip natin, gusto ko katulad nila, pastor, marami siyang nahayong mga tao. Yung kapatid mo nga lang, hindi yung pamahago, paano pa yung ibang tao? Amen? Kaya nga sinabi ba, the way na nasabi ng Panginoon, yung una sabi nga, share the gospel to your Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Yung mismong sa iyo. Diba? Kaya nga po tayo may kanya-kanyang pamilya para sila po ay abutin natin. Basta, ibig sabihin po dito, sa bawat isa po sa atin, kailangan wag natin i-itsapuera ang ating pamilya. O yung mga mahal natin sa buhay. Okay? Ang sabi pa po dyan, abstain from judging them. Huwag po tayong manghuhusga.
Sabi mo, oy, hindi na maliligtas yan kasi pasaway, matigas ang ulo. Alam niyo po mga kapatid, tatandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon, nung tayo, matigas din ang ulo natin. Amen? Lahat tayo may katigasan ng ulo. Lahat tayo mayroong mga tinatagong masamang ugali. Pero tayo po'y tinanggap ng Diyos. Amen? Sa lahat ng ginawa natin, ang Diyos nandun po, palagi tinatanggap tayo. Pangatlo, sabi po dyan, avoid being a stumbling block. Hindi ibig sabihin na 20 taong ka na dito, ikaw ay leader na, sabihin mo, kumbaga, yung mga ginagawa, titignan mo palagi. Kasi kung minsan, yung mga ginagawa mo, sometimes nagiging katitisuran ng iyong kapatid. Diba? Kailangan po natin palaging tinitingnan ang ating sarili. Kaya nga sabi nga po, diba? Palagi natin titignan ang ating sarili sa salamin. Bakit? Kasi nga, baka mamaya, nakakatisuran ka na hindi mo pa nakikita. Okay? Tandaan po natin, palagi natin gagawin. Sabi nga, manalangin sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako maging encouragement sa aking kapatid. Especially po sa pamilya. Di ba? Kaya kung minsan may mga pamilya na, bakit ikaw Kristiyano, yung pamilya mo hindi pa? Kasi nga, sometimes, nagiging stumbling block la, ikaw nagiging katitisuran. Na kung baga, Kristiyano ka na pero ginagawa mo pa rin yung mga bagay na hindi na para sa Kristiyano. Kaya nga po tandaan po natin, ang sukatan ng Kristiyano hindi dahil sa kung gaano ka katagal sa church na ito, kundi kung ano ang ginagawa mo, kung paano ka binabago ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sabi po yan, ang kahulian, sabi diyan, assist in building them up. Di ba? Kahit pa sabihin mo, ay, sabi nga, ang puro naman ng ulo kasi hindi niya sa ulo tong John 3:16 na nga lang, di pa sa ulo. Kapatid, tatandaan po, sometimes, yung John 3:16, hindi naman kailangan sabihin mo ng word for word. Yan ay ipinapakita. Amen? Hindi yan word for word na kailangan mong sabihin mo, kailangan mo masaulo palagi bang, sabi nga, ma-memorize mo yung mga verses na to. Ang pinakamahalaga mga kapatid ay yung ikaw mismo. Di ba? Yung patotoo mo. Di ba? Katulad natin sa natin na kanina, yung patotoo mo ang pinakamahalaga. Ano ka ba talaga? Nagagawa mo ba talaga yung tinatawag na kalooban ng Diyos sa atin? Okay. Paano nga ba? Sabi po dyan, accept them. So, kahit na sino pa siya, anuman ang, sabi nga, anuman yung tinatawag na attitude ng ating mga mahal sa buhay, accept them. Sa church, anuman yung nakakita mo, accept them. Bakit? Siyempre, magkakaiba kayo ng attitude eh. Pero, sabi nga, sa darating ng mga panahon, sigurado, sabi nga, sa tulong at awa ng Diyos, magbabago kayo at magiging iisa ang attitude nyo. Bakit? Kasi ang ating modelo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay. Sabi po sa Matthew, you have heard law, sabi niya, says, love your neighbor and hate your enemy. But I say, love your enemies, pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven, for He gives His sunlight to both the evil and the good, and He sends rain on the just and to unjust alike. So, ibig sabihin mga kapatid, tandaan po natin, lahat tayo mahal ng Diyos. Amen? Lahat po, kahit pa sabihin na yung mga pasaway, yung tinatawag na mga terorista, mahal pa rin ng Diyos yan. Bakit? Lahat po yan nilikha ng Diyos. At we are blessed dahil tayo nakakilala sa Panginoon. Amen? Tandaan po natin yan. Kasi nga, ang Panginoon, ang gusto niya, lahat tayo. Kaya lang siyempre, depende sa iyo kung tinatanggap mo ang ating Panginoong Jesus. Sometimes tayo na nandito sa church, sometimes inisip natin, siguro itong kapatid namin to, sabi nga, blessed na blessed. Kasi ang dami nang dumarating sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, ang blessing na sinasabi ng Panginoon, hindi lang yung blessing na material. Yung blessing na kung saan, na kahit wala ka, naandun yung tinatawag na kapayapaan. Amen? Kasi kung minsan iisip natin, buti pa si kapatid, ang dami-daming blessing na dumarating, ako wala. Kapatid, tingnan mo sarili mo. Di ba buhay ka pa? Di ba? Sabing tandaan mo, habang nabubuhay, may pag-asa. At tandaan niyo po mga kapatid, mas mahirap ang binibigyan ng maraming blessing. Alam niyo bakit? Kasi mas marami silang responsibilidad.
Yan ang po ang totoo. Kung ikaw ay Kristiyano, maintindihan mo yon. Pero kung hindi ka Kristiyano, hindi mo maintindihan nyo. Kasi ang iniisip mo, hindi, kasi maraming kaya. Ibig sabihin, mas malakas ako kay Lord. Tandaan niyo po mga kapatid, si Lord, nagbibigay ng mga pagpapala yung tamang-tama. Yung kayang-kaya mong dalhin. Kasi kung minsan, yung mga pagpapala na hindi pa inibinigay sa'yo ng Panginoon, kasi hindi mo pa kayang dalhin. Kaya tandaan po, kaya kailangan natin yung tinatawag na pagtsatsaga. Antayin lang natin. Kasi lahat mo naman po tayo may panahon. Di ba? Hindi mo ibig sabihin na ibibigay ka agad sa'yo na isang bagay. Kasi nga, baka iniisip na, sa Panginoon kasi alam niya na once na ibinigay niya ang bagay na ito, automatic ikaw mapapalayo. Bakit? Kasi hindi mo kayang dalhin. Kaya nga ang Panginoon, ilalagay niya ang isang bagay sa iyo sa tamang panahon na kayang-kaya mo nang dalhin yung mga bagay na ito. Amen? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa John 17 verse 20-21, I am praying you, sabi yan, not only for these disciples, but also for all who ever believe in me through their message. Verse 21, I pray that they will be able, sabi yan, be one just as you and I are one. And you are in me, Father and I am in you, and may they be in us so that the world will believe you sent me. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang gusto ng Panginoon, tayo'y sama-sama. Okay? Hindi yung, mas magagaling kami yan. Diyan sila. Kami na lang dito, mas magaling, okay lang kami dito. Hindi po pwede yan. As a Christian, kailangan buo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto ng Panginoon ng isang samahan, lalo na po sa Kristiyano, yung talagang sabi nga, yung nagsasama-sama. Hindi yung, sige, kami na lang, kaya na namin to. Ang gusto ni Lord, lahat tayo sama-sama sa paggalaw. Sama-sama tayong aangat. Okay? Yan po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po pwede sabihin natin, mas magagaling kami dyan. Hindi kami po pwede kasi, alam niyo po, diyan po nagkakaroon ng pagkakabahagi ang mga Kristiyano. Tandaan po natin. So sometimes nangyayari yan, pero sabi nga, sa panahon natin, dapat gawin natin yung mga bagay na naayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Yan po tandaan po natin mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, hindi niya gusto yung one-man army o one-group army. Ang gusto niya, lahat tayo army niya. Amen? Sama-sama tayong lalaban para sa Panginoon. Yun pong gusto niya. Sinong kalaban natin? Siyempre, alam naman natin, si Satan. Alam niyo po, ang naging kalaban natin, kaya tayo kung sometimes nagkakaroon ng pagkabahagi. Kasi nga, si Satan pumapasok ko, huwag kang sumama dyan, mabobobo ka dyan. Bakit? Kasi mga bobo yan. Ito, kayo, marurunong kayo eh. Kapatid, tandaan niyo po, lahat po tayo nilikha in the image of God. Amen? Tandaan niyo, meron bang bobong ginawa ng Diyos? Meron bang pangit ang ginawa ng Diyos? Wala. Lahat tayo ginawa ng Diyos sa kanyang parte. Di ba? May kanya-kanya tayong parte na pwede natin gamitin para sa church. Kaya nga tayo po ay body of Christ. No? Huwag mong pilitin maging ulo kung ikaw ay paa. No? Masakit yun. Yung ulo mo, ipapalagay mo sa paa, masakit, di ba? Di ba? At yung paa, ilagay mo sa ulo, ang pangit. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan may kanya-kanya po tayong parte. Kung ano ang parte mo, gawin mo lang. Diba? Kasi kailangan lang natin yung tinatawag na kalooban ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin, nakatayo ako dito, mataas na ako. Totoo yun, nakaibabaw ako. Diba? Pero sa Panginoon, pantay-pantay lang tayo. Amen? Yun po yun. Palakpan po natin yung Panginoon. Hallelujah! Kasi yan po yung buhay ng isang Kristiyano. Yung palagi po tayong, sabi nga po, yung lahat ng ginagawa ng bawat isa, nag-aayos ng bangko, nagmumultimedia, kumakanta, nagtuturo, para sa Panginoon, pare-pareho lang yan. Pero, sabi nga, may kanya-kanyang posisyon, may kanya-kanyang parte. Amen? Okay. Sabi po dyan, sabi po sa Romans 14 verse 1, accept other believers who are weak in faith and don't argue with them about what they think is right or wrong. Di ba? Sometimes kasi iniisip natin, oy, mali yung ginagawa mo, mali yung binabasa mo, mali yung explanation mo.
Sometimes kasi kuminsan, di ba, the way na nagbabasa tayo, nag-share tayo ng salita ng Diyos. Minsan nag-uusap ang dalawa, mali naman yung inano mo Ganito dapat yan. Sometimes, tandaan niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Sometimes may kanya-kanyang interpretation na binibigay sa ating isipan. Di ba? Sometimes inisip natin, sabi ko, kasi ibang, di ba, kuminsan inisip, mali itong sektang to. Maring mali ang ginagawa niya, pero yung salita ng Diyos na sinasabi niya, tama. Amen? Tatandaan po natin, yung salita ng Diyos at palagi nating titignan. Kasi yung salita ng Diyos, kahit kailan, hindi nagbabago yan. Nagbabago yan the way kung paano ka sinasabihan ng Diyos. Okay? Tatandaan po natin. Kaya napakahalaga na meron kang tinatawag na Holy Spirit na kasama. Kasi the way natin binabasa ang salita ng Diyos, hindi niyo papansin, habang binabasa mo ang salita ng Diyos, yung verse na yon, ngayon ito lang ang ibig sabihin. Pero on the other day, iba ang ibig sabihin sa iyo. Bakit? Kasi nangungusap sa iyo ang Panginoon. Amen? Iyan po ang kakaibahan. Kumbaga, iyan po ang kaibahan na ikaw ay nasa Panginoon. Sometimes kasi iba ginagawang comics, kaya nakipagdebate. Pero tandaan niyo po mga kapatid, yung salita ng Diyos hindi dapat pagdebatihan. Tatandaan po natin yan. Kaya nga kung ikaw may mga taong gusto makipagdebate sa iyo, hayaan mo na lang siya. Bakit? Kasi sinisira nyo ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, buhay. Kaya yan pabago-bago ng message sa iyo. Okay? Sa araw-araw na babasahin mo yan. Kahit yung Matthew 6:33, araw-araw mong basahin, iba-ibang message na darating sa iyo. Bakit? Kasi salita ng Diyos. Amen? Okay. Sabi pa po dyan, Galatians 6 verse 1, Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, sabi po dyan, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path and be careful not to fall into the same temptation yourself. Ano ibig sabihin po niyan? Pag may nakakita kang kapatid na namamali na sa way siyang nagbabasa ng Biblia, sabi nga, ipaliwanag mo ng maayos. Kaya lang, sabi nga, baka mamaya, ikaw din kasama ka rin doon. Di ba? So, kailangan, the way tayo palagi natin isisik ang salita, ang gabay ng banal na Espiritu. Kasi napakahirap na kuminsan magturo sa isang tinatawag na matalinong tao. Di ba? Merong ang gagaling magsalita. Kaya lang kasi mali na yung ginagawa, pero ang galing pa rin silang magsalita So, anong gagawin mo? Hindi, ganito yan Pero isang araw, nag-aaway na kayo. Bakit? Kasi nga, nawawala na ang Holy Spirit, yung sariling isip na lang. Kaya nga, as a Christian, kung hindi mo makuha, sabi nga nung palagi, kung hindi mo makuha sa mga ganun bagay, pray for them. Ganun lang po yun. Kasi yan po ang Kristiyano. At yung pagmamahal mo, yung pagtanggap mo sa Kanya, palaging andoon. No? Kailangan palagi nating i-accept sila na sila po ay ating mga kapatid. Amen? Nilikha sila, mahal sila ng Diyos, dapat mahalin mo rin siya. Kaya lang, siyempre, yung pagmamahal na kung saan na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. So, sabi pa po dyan sa Titus 3, verse 9 to 11, ang sabi po dyan, do not get involved in foolish discussion. Ito po yung sinasabi ko. Na once na tayo huwag kang makipag-discuss sa mga bagay na lalo na sa salita ng Diyos na dumarating sa tinatawag na debate. Kung sharing, okay lang. Pero pag debate na, oops ka na. Di balik sabihin na wala kang alam sa Biblia, ang mahalaga, hindi mo sinira ang salita ng Diyos. Amen? Hayaan mo na sabihin, ay bobo yan, wala palang alam sa Biblia. Okay lang yun. Bobo ako sa salitang ganyan. Pero sa Panginoon, alam ni Lord, matalino ako. Amen? Si Lord ang palagi natin titignan, hindi ang mga tao. Huwag nating isik yung tinatawag na papuri ng ibang tao. Isik natin yung kalooban ng Diyos. Diba? Sabi po dyan, diba? About the spiritual prejudice or inquiries and fights about obedience to Jesus' law. Sabi po, these things are useless and waste of time. Diba? Useless talaga. Verse 10, if people are causing divisions among you, give a first and second warning after that, have nothing more
to do with them. Verse 11, for people like that, sabi niya, have turned away from the truth and their own sins condemn them. Diba? Kung talagang yung taong ito talagang nagkukos na, sabi nga, i-remind mo sila. Diba? May first warning, second warning. So, pag hindi mo na makuha, ang gagawin mo, pray for them. Ganun lang po yun. Kasi nga, si Lord ang bahala doon. The way tayo sometimes kasi, pag nagkakaroon ng discussion, palagi tayong tinatawag na, at ito yung tama eh. Ano ba yung mga, sabi nga, ano nga ba yung mga pinagtatalo ng ng mga tao? Diba? Things that create arguments. Ano sabi yan? Ano una? Coming of Christ. Diba? Sabi ni ba? Diba darating daw si Kristo? Pre-trib, mid-trib, may post-trib. Yung iba sabi, nakarating na raw. Pero, tandaan niyo po, ang sabi nga po, ang Panginoon darating parang magnanakaw. So, ibig sabihin, walang makakaalam kahit sinong tao. Diba? Kahit na anong gawing computation mo, kahit sino pang magaling na tao, hindi siya makukompute yan. Kahit na sa Nostradamus, hindi niya kayang i-predict yan. Kasi yan, si Lord ang lang nakaalam yan. Amen? Pangalawa, style of music. Ay, yung iba, bakit yung iba? Sayaw ng sayaw. Sila, solemn. Okay lang yun. Basta ang mahalaga, nagpupuri ka sa Diyos. Di ba? Hindi pinag-uusapan yung solemn o yung mabilis. Ang pinag-uusapan yan, ano ba ang nasa puso mo habang kumakanta ka? Di ba? Kasi kung minsan, di ba, sila, bakit puro solemn na lang? Iba na, puro rock. Hindi. Pero ito, sa atin po, glory to God, kasi parehong meron tayo noon. Amen? Kaya nga po, napakasaya. The way tayong kumakanta. Kaya nga, sabi nga, kahit boses palaka yan, basta kumanta para sa Lord. Bakit po? Kasi yung boses palaka na yan para kay Lord, napakaganda ng dating niyan. Maaaring hindi maganda sa dating sa katabi mo. Pero tatandaan mo mga kapatid, yung salitang yan, yung kanta mong yan, tuwan-tuwa ang Panginoon. Amen? Kasi nga po, tandaan po natin ang Panginoon, nilikha yung boses niyan para sa iyo. Akala mo lang pangit yan. Kasi nga, out of those sa tinatawag na tune ng kasama mo. Pero tatandaan po natin mga kapatid, si Lord ang nakikinig, hindi ang mga katabi mo. Tama po ba? Yung nga lang, hindi ka pwede dito. Diyan ka lang. Ano lang yun? O, di ba? Pero ang mahalaga, nagpupuri ka sa Panginoon. Kasi nga po yung dito, meron silang para dito. Tama po ba? Hindi ibig sabihin, ala ka dito, hindi ka na pwedeng kumanta. Ganoon lang po yun. Okay. Glory to God. Kasi clothes to wear. Yung sinasabi ko kanina. Sometimes, tandaan po natin, yung tinatawag na isinusuot natin, sometimes, kung nakita natin may mali doon sa suot ng kapatiran natin, baka naman yung kapatiran natin na yun, sabi ko nga, talagang yun lang ang pwede niyang isuot. Diba? Anong gagawin natin? Ay, kung may pera ka, bigyan mo, ganun lang yun. Diba? Ganun lang po yun. Kasi kung minsan, palagi na lang yun ang suot mo. Linggo-linggo na lang, nakita ko yun ang suot mo. Ay, kung ganun lang, nakita mo ganun linggo-linggo yun ang suot, ay, dibilihan mo. Diba? Marami. Di ba sabihin, diba? Kaya nga ang Lord, pinagpapala ang iba. Bakit? Para pagpalain ang iba. Amen? Kaya nga hindi lahat pinagpapala eh. Bakit? Kasi gusto ni Lord magkaroon ka ng relation sa bawat isa. Yung po yun. Gusto ni Lord na nando po yung pagpapala. Kaya kung minsan, di ba, maaaring ikaw binigyan ng pagpapala sa material. Pero yung isang kapatid naman, binigyan ng pagpapala sa mga talent niya. Di ba? So, big sabihin, makita mo nagpapalitan. Kaya nga, dito po sa church, I'm blessed. Bakit po? Especially po sa mga kalalakihan. Di ba? Yung iba, although wala silang pero once na sila mo, oy, punta ka doon, may gagawin tayo. Andun, kasama namin gumagawa. Wala siyang kayang ibigay kasi, siyempre, hanggang doon lang yung kanyang budget. Pero pagdating doon sa mga gawain, siya yung nangunguna. Diba? May mga ganun. Bakit? Kasi nga po, kanya-kanya po tayo ng talent. Kanya-kanya po tayo ng blessing. Yan ang tatandaan po natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Healing and gifts. Tandaan po natin, sometimes, yung healing, sabi nga, ay sa mga ano lang yan. Pero tandaan niyo po mga kapatid, yung healing, depende sa iyo kung paano ka pinapagaling ng Diyos. Di ba? Sometimes, kung paano mo tinatanggap ang kagalingan.
tatandaan po natin yan. Kaya last week po, sabi ko nga, itong healing na to, talagang sabi ko nga, Lord, biglang sumakit talaga yung tagiliran ko. Sobrang sakit siya, nakala mo talagang binibiyak yung tagiliran. Sabi nung anak ko, baka ano yan, appendix, ano dito? Yung sa kidney, sabi nga. Pero sabi ko, sobrang sakit talaga. Tinawag na yung nanay ko, talagang dadalhin na ako sa ospital eh. Sabi ko, Lord, magtuturo ako sa Miraculous. Kung ayaw mo pagturuin, tuloy mo yung sakit. Pero kung pagtuturuin mo, tanggalin mo. Alam niyo, pagdating ni nanay, nung nanay ko, dahil nga dadalhin nga ako sa ospital, nawala. Di ba? Kasi nga, sabi ko nga, Lord, ikaw yun eh. Kasi daw tayo nag-ano sa Panginoon, tatanpon natin, kung kalooban ng Diyos, so be it. Sabi ko nga, Lord, kung kalooban, so be it. Pero kung hindi, at may papagawa ka pa, sabi nga, tanggalin mo muna. Kasi tandaan po natin, lahat tayo isang araw-harap sa Panginoon. Amen? We are destined to die once, sabi nga, afternoon judgment. Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, alam mo kung saan ka pupunta. Tama? Okay. Sabi po dyan, food to eat. Di ba? Sometimes yung mga pagkain, tandaan po natin, yung mga pagkain, sabi, ay, bawal yan. Pero tandaan po natin, sabi nga ng Panginoon, lahat na nilinis na. Di ba? Ang mahalaga, ano ba ang nasa puso mo? Amen? Tatandaan po natin. At siyempre po, days of worship. Ay, dapat Sabado, dapat Linggo, dapat Biyernes. Tandaan niyo po, kung ikaw ay magpupuri sa Panginoon, ang gusto ni Lord, araw-araw. Amen? Hindi yung may araw na kailangan Biyernes. Kasi nga gusto nila, sabihin tama yung sinasabi na. Pero sabihin, tandaan po natin sa Acts, di ba? Araw-araw nagpupuri sila sa Panginoon. Di ba? So, ibig sabihin, walang sinabi si Lord na gano'n. Kumbaga, binigyan lang tayo ng tinatawag na guidelines, pero ang pinakamahalaga, dapat, paggising mo pa lang, nagpupuri ka na sa Panginoon. Di ba? At bago ka matulog, magpupuri ka pa rin sa Panginoon. So, ibig sabihin, araw-araw ang sinasabi ni Lord. Bakit? Dahil mahal mo ang Panginoon, dapat gano'n. Walang pinagkaiba, sabi nga, pag minahal mo ang isang babae, di ba? Pag nagliligaw pa lang, kahit gusto-gusto mo, araw-araw, naandun ka sa bahay ng nililigawan mo. Tama ba? Ano kay Berhelio? Di ba? Talaga naman galing ka na nga sa, di ba? Pangisda. Magpapalit lang ng damit yan. Takbo na kagad doon. No. Sabi nga nung pag uwi niyan, sabi nga nung mga kapitbahay, napupuyat yung aso dyan. Ay paano? Madaling araw na umuwi. Di ba? Kasi ganun eh. O the way na nanliligaw, lalo ng mga lalaki, di ba? Kasama nung magkasama na, ano nangyari? Panibago. Pero tandaan niyo po mga kapatid, the way na minamahal natin ang isang tao, di ba? Gusto mo palaging kasama. Di ba? Pag mahal mo ang isang tao, talagang gusto mo talagang kausap mo palagi. Ganyan po tayo magmahal. At ganyan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Mahal natin ang Panginoon, dapat palagi natin siyang kausap. Kaya nga daw, umaga pa lang, pray ka na. Bago ka umalis, pray ka pa rin. Pagkakain mo ng tanghalian, pray ka pa rin. Di ba? Bago matulog, pray pa rin. Kasi nga, iyan po ang gusto ng Diyos na maging buhay natin. At pag ginawa mo yan, kapatid, makita mo, kahit walang pera ang bulsa mo, masaya ka. Bakit? Kasi mayroong Diyos ka na mas enough doon sa mga bagay na meron ka. At dahil nga meron kang Diyos, lahat ng kailangan mo ipoprovide niya. Ganyan po ang Panginoon natin. Thank you, Lord. So, at ang huli, ang sabi po dyan, ay hindi pa pala. Yan, huli, yung politics. Di ba? Diyan marami minsan, kapwa Kristiyano nag-aaway. Tama ba? Nag-aaway dyan. Bakit? Ito yung akin eh. Tama to eh. Kapatid, hindi mo sigurado ang taong yan. Mabait, magandang, gwapo yan, pero hindi mo alam, nasa lubang kulo. Tandaan niyo po, ang Kristiyano dapat nakatingin, tinatawag kay sa Panginoong Hesus. At tandaan niyo po, bilang po sa politics, dapat ang maging pamantayan ninyo ay yung tinatawag na guidelines. Ano yung guidelines? Ang sasabihin mo sa kapwa mo, ito yung dapat. Ito, yung mga katangian.
Hindi kung sino. Kasi lahat ng tao mayroong ups and down. Amen? Lahat po tayo may mga tinatawag na tagong kalukuhan. Diba? Ang mahalaga, kami nga, bigyan mo ng pamantayan, bahala sila kung sino ang gusto nila. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon, kumbaga, si Lord ang bahala dyan. At kung sino man lumabas dyan, sabi mo, yung kurap ang duman lumabas dyan, tandaan niyo po ang Diyos, hindi natutulog. Kasi kaya niyang baguhin ang taong yan. Di ba? Tingnan niyo dun sa pero. Di ba? Yung pero, no, kay Moses, anong ginawa ni Lord? Pinatigas pa yung puso. Bakit? Gusto na ipakita ni Lord sa pero na siya ang Diyos. Amen? Kasi nga tandaan niyo po mga kapatid, kahit sino pa siya, kaya siyang baguhin ng Diyos. At tandaan po natin, marami siyang kayang gawin. No? Kahit pag gaano kasama ang mamumuno sa atin, may Diyos na nakatingin sa Kanya. At kaya niyang baguhin ang mga taong ito. Tatandaan po natin yan. Sabihin natin, paano yan? Masisira ang ating... Si Lord ang kasama natin. At kung dumating man ang pagkakataon na yan, si Lord pa rin ang nakatingin sa atin. Ba't sigurado ba natin ang taong ito magbibigay ng tama? Hindi. Si Lord ang magbibigay ng tama. Hindi ang mga taong nakapaligid sa atin. No? Ang lahat ng yan, He has His control. Di ba? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mahalaga lang, ang gusto ni Lord sa kanya sa mga Kristiyano, yung manatiling nagtitiwala sa Kanya. Nasabi nga na kahit anong bagyo, katulad na nangyari sa kila Pedro, na ba? Nasa bangka sila, na kahit gano'ng kalakas na bagyo, dapat pagtitiwala mo sa Diyos. Di ba? Kaya nga sinabi sa kanila, napakaliit ng pananampalataya nyo. Bagyo lang yan. Di ba? Ulos lang yan. Na sinabi ni Lord, huminto ka. O nangyari? Huminto. Bakit? Ganon kapangyarihan ng Diyos. Ganon niya kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Sabi natin, makapangyarihan yan. Hindi. Si Lord ang makapangyarihan. Kaya niyang baguhin ang mga taong yan. Amen? Okay. Pangalawa tayo. Sabi po dyan, abstain from judging them. So, tama po yun. Sabi sabihin dyan, Romans 14 verse 4, who are you to condemn someone else's servants? Then, sabi niya, their own master will judge whether they stand or fall. And with the Lord's help, they will stand and receive His approval. Tandaan po natin mga kapatid, hindi natin pwedeng husgahan ang ating kapatid. Ito, mapupunta sa impyerno yan. Hindi totoo yun. Bakit? Kung mapapansin natin sa panahon na si Kristo, di ba, yung dalawang katabi niya, parehong pusakal na magnanakaw yun, mamamatay tao. Pero dahil yung isa, ang sabi niya lang, Panginoon, pag naghahari ka na, diba? Salita pa lang yun Panginoon, kung pag naghahari ka na, alalahanin mo ako. Diba? Yung salita lang na yun, nabago ang buhay niya. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Ayun pala, ipagsasama kita sa paraiso. Diba? Si Lord kasi, iba yung kanyang pamantayan. Maring ang pamantayan natin, hindi, maraming kasalanan niyang taong yan. Si Lord, iba yung kanyang pamantayan. Sabi niya nga, kaya nga diba, the way na, sinabi niya kay Pedro, Lord, paano yung taong yan? Kasi nakita niya si John. Kung gusto kong mabuhay siya hanggang pagdating ko, ano sa'yo? Anong ibig sabihin? Tignan mo yung sarili mo kung paano ka nabubuhay bilang isang Kristiyano. Ang totoo ba na ikaw nasa Kristiyano o ginajudge mo lang ang kapatid mo? Amen? Kaya kailangan po mga kapatid, palagi lang po tayong lalapit sa Panginoon. Okay. So why you condemn another believer? Why do you look down on another believer? Remember, we will also, sabi niyan, stand before the judgment of seat of God. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat po tayo haharap sa Diyos. Yan ang tatandaan po natin. Kaya dapat palagi natin i-check ang ating sarili. No? We are Christians, yes. Pero tatandaan niyo po mga kapatid, lahat po tayo isang araw harap sa Panginoon. At sabi nga, walang makakaligtas doon. Okay. Sabi pa po dyan, 1 Corinthians 4:5, sabi nga, so don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. Sabi pa po dyan, for He will bring our darkness secrets to light and will reveal our private motives
that then God will give to each one whatever praise is due. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat po tayo uhusgahan ng Panginoon. Pero ang mahalaga mga kapatid, sabi nga, palagi lang po, kaya nga gusto ng Panginoon, magtulungan tayo. Love one another. Bakit? Gusto niya ipakita, gusto niya, kumbaga para maramdaman natin, para lahat po tayo ma-remind. No? Lahat po tayo ma-remind. Kasi gusto ng Diyos, sama-sama tayo eh. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay patuloy na maglilingkod sa Kanya hanggang, sabi nga, di ba? Kung sino man, sabi nga, ang manatili hanggang wakas, siya lang maliligtas. So, paano manatili tayo hanggang wakas? Dapat sama-sama. Amen? Dapat nagdoon po yung tinatawag na pagmamahal. Okay. Sabi po avoid being a stumbling block. So, wag po tayong maging katitisuran. No? Yung mga ginagawa po natin, palagi natin i-check. Okay. Ang sabi po dyan, so let's stop condemning each other. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. No? Kailangan tayo magko-condemn ng ibang tao. Anong gagawin natin? Encourage them. No? Encourage natin sila. Kung baga nakita natin nagkakamali na, kapatid, baka, kung baga ibig sabihin, nandun po yung encouragement. Hindi yung, hindi, talagang diyan ka na, minsan may ganun eh. Yung kapatid, naligaw ka. Wag ganon. Okay? Kaya po, once na nakita natin ng kapatid, bumalik. Baga natin dapat yung pagmamahal. Kapatid, miss ka na namin. Di ba? Ganon po, palaging ganon. Kasi the way, kung mabaka na natin, makikita natin sa prodigal son, isang magandang halimbawa, na kung saan, sabi nga, makita natin yung kapatid na pangalan na andoon, nagsiserve sa tatay, pero dumating yung kapatid na bunso na tinanggap ng tatay ng buong puso, nagalit yung isa. Ngayon ang tanong, sino ang may problema? Kasi sometimes, kung sino pa na sa church, hindi niya alam, nagkakaproblema na pala siya. Tandaan po natin, kaya palagi natin i-check ang ating sarili. Tandaan po natin, kasi nga minsan hindi natin napi-check yun eh. Kasi iniisip natin, ay tama ito eh. Yes, tama yan. Pero sabi nga, paano mo ma-encourage yung mga kapatid mo? Di ba? Sabi kung nakita mo dyan, may ginawa siyang mali, kalimutan mo yung ginawa niyang mali, ang mahalaga na andiyan siya. Amen? Ang mahalaga, kasama mo siya. Ang mahalaga, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. At tandaan po natin, si Lord lang ang pwede mag-judge sa Kanya. Ano man ang nangyayari, ano man yung ginawa niya, si Lord ang bahala dyan. Ang mahalaga sa sarili mo, huwag kang maging katitisuran ng kapatid natin. Amen? Tandaan po natin, meron tayong pananagutan sa Diyos dyan. Amen? Kaya nga, alam niyo sa turan, the way tayo naging Christian, mas marami tayong pananagutan. Bakit? Kasi nga po, kailangan natin gawin yung tama. Tama? Kasi pag hindi mo ginawa ang tama, ano yon? Magiging kasalanan mo yon. Kaya mo, as a Christian, kailangan po natin palaging lumalapit sa Panginoon. Okay. Sabi po dyan, anyone who loves a fellow believer is living in the light and does not cause others to stumble. Di ba? Yan po yung maganda. The way ka nagmamahal sa mga taong ito, sabi nga, yan po yung mga bagay na kung saan, sabi nga, gustong-gusto ng Diyos sa atin. Okay? Kasi nga, ang Panginoon naparito para sa mga may sakit. Amen? Dapat ganun din po tayo sa Kanya. Okay. Last, number 4. Sabi niya, building up, sabi niya, assist in building them up. Diba? Ganun po. As a Christian, dapat i-assist natin ang ating mga kapatid. Kahit sabihin natin, ay pabalik-balik na lang yan, paulit-ulit na lang yan. Hayaan mo. Si Lord na lang ang bahala dyan. Ang mahalaga, palagi mong ipapaalala sa Kanya na mahal siya ng Diyos. Amen? Ang mahalaga, palagi mong ipapakita sa Kanya na ikaw ay Kristiyano. Si Lord kasi, kahit na anong ginawa sa Kanya, andun pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Amen? At tandaan nyo, yung pagmamahal na yon, ipinakita ng Panginoon hanggang sa krus ng Kalbaryo. Amen? Okay. Sabi po sa Romans, so then let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Di ba? So ibig sabihin, nakita mo itong kapatid na to, medyo mahina to eh. Ano ba ang pwede kong gawin? Di ba? Medyo hindi siya marunong mag-memorize. Ano ba ang pwede kong maitulong sa kanya? Di ba? Turuan mo siya kung paano siya pwedeng mag-memorize. Kasi kung minsan,
Kasi hindi niya lang alam kung paano gawin ang isang bagay. Di ba? Kasi kung minsan, siguro, kapatid, siguro mas maganda gawin mo. Mula sa umaga hanggang sa hapon, itong basahin mo. Di ba? At isang araw, makita mo, mas magaling po siya sa'yo. Di ba? Bakit? Kasi araw-araw binabasa niya eh. At mo si, tuntua ako kay pangalan doon? Yung taga Kadre. Adelina. O ba, dawi, galing, di ba? Pero, natutuwa ako kasi nga, gano'n siya, pero the way siya di ba? Talagang andun yung, talagang, bakit nga po? Kasi gano'n siya, pero ang galing ng verse ng Bible, di ba? Bakit po? Siguro, palagi niyang binabasa. No? Mga gano'n. Pero, nandaan po natin, as a Christian, dapat gano'n eh. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat yung salita niya, mahalin mo rin. Amen? Gano'n po yon. Sabi po dyan, you may believe there's nothing wrong with what you are doing, but keep in between yourself and God. Blessed are those who don't feel guilty of doing something that they have decided is right. Sometimes, meron tayong alam natin na ito yung tama eh. Diba? Pero mali yung kapatid ko eh. Mali yung ginagawa niya. Mali yung ginagawa niyang pagpe-praise and worship. Ano kaya pwede kong gawin? Diba? Huwag natin, dapat ganito yung sayaw. Hindi, turuan mo siya kung paano yung tama. Kapatid, siguro mas maganda yung ganito. Mas madali. Diba? Kasi yung pagtuturo, hindi yan kailangan ng persahan. Ang kailangan dyan, ituro mo yung, kumbaga in a way na mayroong pagmamahal sa puso. Diba? Kasi pag ginawa mo yan, makikita mo, mas madaling matuto yung isang tao. Bakit? Kasi ma-realize, mahal pala ako ng kapatid kong ito. So, di ba? Tandaan po natin, the way na tayo po ay gumagawa ng isang bagay, tandaan po natin yung pagmamahal ng Diyos, palaging andoon. Sabi diyan, ikaw at ang Diyos lamang ang dapat makaalam na yung paniniwala tungkol sa bagay na ito. Tinagalag po natin, pinagpala ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang budi kapag ginagawa niya ang mga bagay na pininiwala niyang tama. Kasi nga, minsan, meron tayong mga bagay na ginagawa na kung minsan, kasi yun ang pananaw mo. Maaring tama ka. Pero the way dapat mawin mo yung taong ito. Diba? Kung paano mawin yun, sabi nga, hingi ka ng tulong sa Panginoon. Okay. Sabi niya, things that we need to stand. Ito, sa mga bagay na dapat nating tayuan. Una, deity of Jesus. Diba? Kung sino si Jesus sa buhay mo. Diba? Kumbaga, siya ang sabi nga, bilang Panginoon at tagapagligtas. Dapat iano natin yan. Pangalawa, sabi po dyan, Jesus' death and resurrection. Na siya, diba, iba sabi nila, hindi naman totoong namatay yun eh. Pero tandaan po natin, dapat i-stand natin yon bilang isang Kristiyano. Pangatlo, Jesus is coming again. Sabi na iba, sabi nga, di ba sa ibang natin, hindi naman, patay na yun eh. At saka anak lang ng karpintero. Ako, so lang, naano ko doon sa isang, nung nasa ibang bansa ako, merong isang doon na ibang lahi. Ang tingin sa kay Jesus, karpintero. Karpintero lang yun. Sabi ko, sa'yo lang karpintero, pero sa akin hindi, isang Diyos ko. Di ba? Kaya we need to stand. Di ba? Sabi pa dyan, Jesus is the only way to God. Sabi na, hindi, maraming way. Hindi, isa lang. Si Lord lang. Kasi kung sinasabi nila, hindi, basta gumawa ka na mabuti, okay na yon. Nasa sa'yo yon. Pero ang mahalaga, kailangan mong sabihin sa kanila, si Lord lang yon. Ngayon, kung para sa iyo yun, paniniwala, pero papakita ko sa iyo na si Lord lang yon. At yung ginagawang mabuti, bunga lang yon ng pagliligtas ng ating Panginoon. Amen? Kailangan mo ang mabuti kasi yun ay bunga ng ikaw ay sumusunod sa Panginoon. No? Hindi yung sumusunod ka sa Panginoon para ikaw ay maligtas. Hindi po yon. Si Lord muna bago yon. Okay? Kaya tandaan po natin, di ba? Yung paggawa ng mabuti, sabi nga, bunga lang yun. Tandaan po yung tinatawag na salvation, sabi niyan, salvation is grace of God through faith. Grasya yan, hindi dahil magaling ka, mabait ka,
marami kang ginagawa. Hindi. Yan ay grasya na galing ng Diyos, sa Diyos. Number 6, sabi niya, eternal life is a gift. Diba? Gift. Regalo. Diba? Kaya tandaan niyo po, kahit pasabihin na, hindi kasi mas marami akong ginawa. Marami akong pinakain, libo-libo nga pinakain ko eh. Pero tandaan niyo po mga kapatid, napakain mo yung kasi pinagpala ka lang na ng Diyos. Amen? Napakain mo yung kasi pinahiram ka ng Diyos. Yun. Kasi yun ang role mo. Kamus, ibig sabihin na marami kang ginawa dahil magaling ka. Hindi. Binigay sa'yo ng Diyos yan kasi yan ang role mo. Diba? Binigyan ka ng kakayahan para magawa mo yan. Kaya nga, tandaan po natin, lahat ng nagagawa natin, palagi nating ibabalik ang kapurihan sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Scripture, sabi niya, is God's Word. Diba? Yan lang po yun. Ibig sabihin, yung Word of God ay salita ng Diyos. Yan ay buhay. Hindi yan po pwedeng ilagay mo sa ulo, sa unan mo, sasabihin mo, tatalino ka na. Hindi totoo yun. Kasi nung bata ako, sabi nung ilagay mo yung Bible sa ulo mo, tatalino ka na. Ay, di ginawa ko, inilagay ko sa ulo ko nga, hindi ako nag-review. Kinabukasan, bokya ako. Sabi mo, isa lang, mali pala yung sinasabi nila. Pero the time na nakaunawa na ako, mali pala. Ibig sabihin pala noon, gawin mo. Yung ibig sabihin, may gagawin ka. Amen? Kasi minsan, mga bata ka, akala mo, totoo yung lahat na sinasabi, di ba? Pero kasi minsan, iniisip nila, yung Bible na yan, ang Bible, tandaan niyo po mga kapatid, Bible yan. Pero ang pinakamahalaga dyan, kung paano mo sinusunod ang salita ng Diyos. Sa ulado mo man yan, 100, sabi nga, 100 beses mo man nabasa yan, kung hindi mo nung sinasapamuhay, baliwala yan. Amen? Kahit sa ulado mo yan, word for word, at hindi mo ginagawa, baliwala yan. Pero kung meron kang isang verse na kilala dyan na sa ulo mo, sabi natin, John 3:16, at isinapamuhay mo yan, idaig mo pa yung Bible. Amen? Kasi tandaan po natin, ang Biblia, binubuo lang yan ng pag-ibig. Amen? Yung pagmamahal na yun, kasi yan ay God's love eh. Hindi, bakit mayroong mga gera-gera dyan? Parte yun ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Parte yun. Bakit? Kasi siyempre, bago mabuuan lahat, mayroong tinatawag na, hirap eh. Sabi, di ba? Maraming hirap na daanan bago makamtan yung tinatawag. Diba? Nung nililigawan mo yung partner mo, di ba? Ang hirap, kuminsan, sinusupladahan ka pa niyan. Yung pala, may gusto na naman sa'yo. Di ba? Mga ganun ba? Kasi parang ang hirap na gawin. Pero, lalo na nung panahon siguro ng mga oldies natin, di ba? Yung nagsisibak parang gatong, no? Yung mga ganon. Mas mahirap yun. Tapos, pagdating mo doon, pagka panliligaw mo na, meron na palang kasintahan, yari, di ba? Nagpakahirap ka ng isang buwan, yung pala, meron na ikakasal na pala pagkayari mo. Di ba? Wala. Talo, di ba? Kaya tandaan po natin, ganun po, as a Christian, kailangan palagi lang po tayo maging handa sa mga bagay na sa mga mangyayari. Kasi yung pagmamahal kasi, sometimes, yung love, talagang mahirap iwin yan. Pero the way na ikaw ay nasa Panginoon, makakita mo yung pagmamahal. Iba kasi ang pagmamahal na pinakita sa atin ng Panginoon eh. Amen? Okay. Sabi niya, sin in always a sin. Di ba? Pag sinabing kasalanan, kasalanan yun. Hindi pa pwede, hindi, maliit lang to. Piso lang naman ang inumit ko eh. Pareho lang yun. Bakit? Pareho mong kinuha ang hindi sa'yo. Amen? Kaya nga kahit gis yan, sabihin natin, kumuha ka lang ng konti, kasalanan pa rin yun. Kaya minsan sabi ko nga doon sa mga anak ko, minsan di ba, kuha na tayo. Di ba? Sa mga, halimbawa, may mga nakita mo, ang ganda ng halaman, kukuha na ako. Di ba? May mga ganun eh. Wala naman nakita, putol. Kasalanan hindi. Kasalanan pa rin kasi hindi ka nagpaalam sa may-ari eh. Di ba? Kami hindi, maliit lang naman to, sanga lang to itatanim ko.
Mali nga eh, hindi ka nagpaalam eh. Alam mong may-ari, magpaalam ka. Kailangan ganun po kasi ikaw ay Kristiyano na. Kung noon hindi ka Kristiyano, okay lang yun. Kasi hindi mo naiintindihan yun eh. Pero as a Christian, alam mo na may mali. Amen? Ganun po yun. Kasi minsan, sabi ko ng asawa ko, Papa, hinto mo, ang ganda ng halaman ko. Tumigil ka dyan. Hindi kasi kukuha ka ako, hindi ka, ayun lang ka ako yung may-ari, o paalam ka. Iba mo kukuhanin ka ako ang isang bagay, although sabihin na halaman lang yan. Oo, halaman lang yan, pero Kristiyano ka. Kristiyano tayo, taba? Dapat po natin, alamin natin yung tinatawag na, yung tinatawag na limitation natin. Okay? Kaya kailangan yung alam mong mali, kumbaga, kailangan ituwid natin. Sabi ko, si Brother Robert, sobra naman to. Kristiyano nga tayo eh. Di ba? Sa Christian, si Lord ba? Ganon? Hindi. Kasi nga, ang modelo natin si Lord eh. Kung gagawin lang natin ang isang mga excuses, sabihin natin, excuse na, sabihin, white lie, di ba? Minsan, hindi naman eh. Hindi naman, kaya lang sinungaling kasi magagalit si ganito eh. Tandaan niya po, white lie or lie yan, lie pa rin. Kaya yung sin, palaging sin yan. Kaya nga si Lord, kaya binigyan tayo ng 1 John 1:9. Di ba? Bakit? Kasi nga alam ni Lord kung gaano tayo kahina. Di ba? Pero tandaan niyo po mga kapatid, from time to time, binabago tayo ng Diyos. Amen? Hindi lahat, hindi naman tayo kayang baguhin ng isang bugsuan lang eh. Ang mahalaga, patuloy tayo nagbabago for the glory of God. Amen? Okay. Bilisan na natin. Ang sabi po dyan, I have told you, sabi niyan, all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrow. But take heart, because I have overcome the world. Diba? Ang bait ng Panginoon yan. So, ibig sabihin, tandaan niyo po mga kapatid, lahat yan napagtagumpayan na ng Panginoon. Kaya sabi nga, kahit sino pa ang tumayo o mamuno sa ating bansa, sa ating bayan, ang mahalaga, mayroon kang Diyos sa puso mo. Kasi once si Lord ang gumawa, si Lord ang bahala sa kanila. Pag gumawa sila ng kamalian, si Lord ang bahala sa kanila. Bakit? Tandaan po natin, He is in control. Amen? Next, ang sabi pa po dyan, diba? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Sabi po dyan, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Di ba? Trust lang. Magtiwala ka lang kahit pa anong problema, si Lord pa rin yan. Ano man ang sinahirapan ka, si Lord pa rin yan. May sakit ka, may cancer ka, stage 5, si Lord pa rin yan. Bakit? Kaya kang bigyan ng kagalingan. Amen? Ang mahalaga, magtiwala ka. Mawala man yung, sabi nga, Lord, ang mahal, si Lord ang bahala. He will provide. Kaya nga, minsan, sabi nga, nag-usap kami ng asawa ko. Sabi ko nga sa kanya, sabi nga, isipin mo na lang kung paano yung mga anak mo nakatapos. God will provide. Magtiwala ka lang. Isipin mo kung paano nakatapos yan. Hayaan mo na yung mga taong gumawa ng hindi maganda. Ang mahalaga, naki-Lord ka. Amen? Kahit na ano pang ginawa nila, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, si Lord. Kasi ano man na nawala sa iyo, ibabalik ng Panginoon. Tandaan po natin yan. At lahat ng bagay, kayang ibalik ng Diyos sa iyo sa tamang panahon. At tandaan po natin, ano man ang problema mo, may solusyon kay Lord. Ako nga, ang dami nga, Lord, kumisa sabi ko nga sa kapasa, pag-isipan mo, ako nga, hindi ko alam kung paano, kinukumpute yung kung paano nakasurvive tayo eh. Pero si Lord napakagaling. Bakit? Sabi ko nga, glory to God, kasi bakit? Tapos na sila eh. Isipin mo, on that time, sabi ko nga, from that time na tayo, si Lord kako napakabuti. Ito lang yung, sabi ko, isipin mo, yung sahod ko doon, minus naging 1/3 lang dito. Pero pagdating dito, 1/3, yung 1/3 na yon, ginamit ng Lord, nagamit namin, nakasurvive kami. Amen? Paano nangyari? Hindi ko alam. Sabi ko nga, si Lord yun. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Tandaan niyo po mga kapatid, palagi lang po tayo magtitiwala sa Panginoon. Sabi pa po dyan,
Psalm, God would surely have known it, for He knows the secrets of every heart. Di ba? Napakabait. Diyan nakita mo, alam ni Lord ano nasa puso mo. Tatandaan po natin yan. Ano man ang ginagawa natin, alam ni Lord yun. Ang mahalaga, tandaan niyo po, palagi natin yung motive natin dapat for the glory of God. Kasi once na ginawa mo yan, mas masarap mabuhay. Di ba? The way na sabihin natin, ay ganito lang, tricycle driver lang ako. Pero tandaan mo, yung saya mo, nandun ang saya. Kasi ang pinakamahalaga, yung kaligayahan, hindi mo kayang bilhin na kahit galong karaming pera. Amen? Kahit sabi mo, yung yaman mo, ang nabibili lang niya yung tinatawag na happenings. Pero yung happiness, hindi niya nabibili yon. Yung happenings, kaya niyang bilhin. Bakit? Nababayaran nila. Yung kasiyahan, mga palaro, kaya mong gawin lahat yan. Pero yung happenings, o yung happiness, o yung joy na nandito sa puso mo, hindi niya kayang bilhin. Amen? At tandaan niyo po, si Lord lang ang tunay na makapagbigay sa iyo ng joy na yan, ng happiness na yan. Okay, last verse po natin. Ang sabi po dyan, dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Napakahalaga mga kapatid na sinasabi po dito ng Panginoon na yung pagmamahal ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. Amen? Napakahalaga na tayo ay patuloy na nagmamahal sa ating kapwa. Patuloy nating pinapakita sa kanila yung pagmamahal na kung saan itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin mga kapatid na the way tayo namumuhay ngayon, palagi natin isa sa puso, Lord, Ikaw ang aking idolo. Ikaw ang aking, sabi nga, gabay. Ikaw ang palaging number 1 din sa puso ko. Yung asawa ko, number 2 lang yan. Totoo naman yan, di ba? Dapat number 2 lang yun. Totoo yung sinasabing number 2, mayroong ganun talaga. Kasi bakit? Nasa Panginoon ka eh. Di ba? Pero kung wala ka sa Panginoon at may number 2 ka, delikado yun. Ha? Kaya kailangan, dapat nasa kay Lord ka. At yung number 2 sinasabi na yan, that is for the glory of God. Di ba? So, kailangan lang po natin yung tinatawag na pagmamahal. Yung pagmamahal na yon, magagawa lang natin kung tayo ay nasa Panginoon. Hindi mo kayang gawin yan kahit na taon-taon magkaroon ka ng tinatawag na New Year's resolution. Hindi mo mangyayari yan. Pero kung ikaw ay may Diyos sa puso mo, magagawa mo yan. At magagawa mo yan kung patuloy kang, sabi nga, lalapit sa Panginoon, mananalangin, babasahin ng kanyang mga salita. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay? Okay, let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, sa pagmamahal na pinaramdam mo po sa bawat isa. Salamat po sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng reminder upang kami po ay makapamuhay bilang isang Kristiyano. Tunay, Panginoon, na napakarami pa pong mga bagay na dapat namin gawin sa aming buhay, Lord God, na palagi namin nakakalimutan, Lord. Pero salamat dahil andyan ka upang kami po ay patuloy na bigyan ng paalala sa aming mga gawain, Panginoon. Lord, yung pagmamahal nawa ay sumaamin. Bigyan niyo po kami ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa po sa amin upang ang pagmamahal na ito ay patuloy naming may apply. Tunay, Lord, napakahirap magmahal. Lalo na sa mga bagay na hindi ka nais-nais mahalin. Sa mga taong hindi ka nais-nais mahalin. Subalit, Lord, Ikaw ang unag ng mahal sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin po namin, tulungan niyo po kami ng maging katulad niyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng katapangan, ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Hallelujah. Bigyan niyo po kami ng tiyaga, ng pangunawa na kailangan ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Ikaw po ang aming idolo. Ikaw po ang aming tagagabay. Ang aming guide sa lahat ng oras, O Lord. Masalamat, O Lord God. Sa gabing ito, Panginoon, nawa ang bawat isa po sa amin. Lord, yung pagmamahal mo ay inaangkin po namin, Panginoon. Patuloy nga po yung pagmamahal na ito ay patuloy pong
ibigay sa aming puso, ilagay sa aming puso at patuloy, Lord, gabayan po kami ng banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na ibibigay niyo pa sa bawat isa sa amin at patuloy, Lord, yung unawang nanggagaling sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin, dadakilahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, mag-ano na po tayo, mag-prepare sa panalangin.